Diyos ang patawad, ang Diyos na mapag-unawa. Kaya ako, ang galing ko ay para sa iyo. Tinataas namin ng lahat-lahat sa amin. Mula sa aming unong, sa aming karapatan, ang aming mga takot, ang aming mga pangamba, ang aming mga problema, Panginoon, tinataas namin dahil nobody and nothing can hinder tonight that we are going to praise you. Dahil Panginoon, ito ko yung sa kaya Panginoon, samahan mo kami sa namin mga kasama ito mula sa bawat sulok ng aming gawain, Panginoon, sa mga yung banal na Espiritu. At nang kami ay makapagpuli ng walang sawa na walang hanggan, ay mawag ang makawit yung makalangit, Panginoon. Samahan kami, Panginoon, at alam namin, hindi mo kami iiwan, hindi mo magpakailanman. Kaya ang papuli at pasalamat ay sa inyo. Lahat na rin ang isang dalangin sa inyo. We pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Altogether, Lord, be with the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Lord God,
all the time, all the way, Panginoon. Maraming salamat. Yung Panginoon, mo tinataasay mo ni aming mga sarili. Ipuin kami na ngayon wala na sa Espiritu, Panginoon. Kami patuloy na patuloy. Walang blessing po. Spirit of Thank you.
So you declare our dependence without duty of nothing. You are the Lord who supplies all our needs. Lord, we are asking for your forgiveness. Cleanse our heart and renew our spirit. Lead us to your path and continue to guide those this in promise and expectation. Lord, we lift you the leaders of this country, that they will be more compassionate and merciful to all the Filipinos, guide and protect the people who are affected by their decisions. We also offer our prayers for the Philippines and the people who are devastated by the recent storms. Provide them, Lord, with all their needs. We also lift the countries who are in war right now, that there will be peace and the peace coming from your Lord. Thank you, Lord, for your love, blessings, and the things that you've done for us. Thank you, Lord, for this community, for giving us spiritual guidance and enlightenment. Lord, we thank you for our servant leader, Father Mike Pilar, and his family. May you continue to heal and give him long life. Bless USA, Canada, coordinator Sister May Harper, all the disciples, especially the disciple tonight, Father Peter Power, that you will bless and anoint him, and the words he will share with us. Bless all the coordinators, councils, the music art, the workers of this vineyard. May you continue to use them to lead us to the right path. Bless our Ambrose Cell Group that is growing faith in numbers and in faith. Guide and lead our coordinator here, Sister Tina, her family, and all the blessings to be a blessing to others. We lift you all who are sick and people who need your spiritual guidance, that they may find peace in you. We are also lifting you all the small
Sobrang nakaka-bless ko. Tugtihan ng Panginoon, kaya ayun lang. Salamat at tayo tugtihan ng Panginoon. So,
Babalik na. Disciple Preacher International. Fresh from Brother. Award. Ito mga kumisa. Si Mami. Mami Liz. Mami Linda. Amen. Mami Pipina. Turo-turuan lang yan, Mami. Sisters and brothers, gusto ko nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nai-house po namin ang malunati na mayroon ang nabila akong iyak at kumakadasya sa kanyang tulong. Salamat po at na-house namin malunati dahil po ano yung ngayon nagpapagilo po sa Pilipinas. Time din po na yung araw na siya ay aming pinaglalamay. Kahit na po umuulan, tumitigil naman po. Hindi po katulad ngayon na talaga po na bahang-baha po sa Pilipinas. Nakakaawa po ng talaga Pilipinas. Tulsanda po ka tubig o tubig ang makikita mo. Maging po sa bahay namin, pinasukit po ng tubig sa lakas ng ulan, yung hangin kapagat, tapos high-tide, tapos po may pagpipan kasama-sama kaya po bumbong po. Ngayon din po, yes, pasalamat din po namin dahil ako na po magpapasalamat dun sa hindi na sa birthday ng aking apo na si Krista. Talaga po namang pinagbigyan po talaga ni Lord para po ginabayan po kami. Na lahat po ng aming nakatakdang gawain ay nairaos ng malunghati. Pagkarami po nung lahat ng Pasko namin, kaya na po, nagsimula na yung pagbaha. Kaya po, lubusan po ang pasasalamat namin sa Diyos. Sa talaga pong bless po. Isa pa po ang pinasasalamatan po, nakarating po kami doon sa Monte de Maria, sa Batangas, sa Laurel po. Yun po yung Big Virgin Mary na para po kami yung Liberty Statue dito na elevator na sasakay ka sa elevator para marating mo yung hanggang dibdib pa lang po yung nayayay. 17 floor po yun na para marating mo yung hanggang dibdib niya. Alam ka po doon sa hanggang pulo. Napakalaki po at napakaganda po talaga ng view na makikita mo. Kitang-kita yung Mindoro, yung mga islands na nakapalibot doon sa place na yun. Talaga po ang ganda-ganda. Pati ko yung ginawa nilang yung Garden of Gethsemane. Dahil po doon na marami pong mga saints na lahat na ang ganda-ganda po. Ito po ay project ni Father Suarez, I think, Fidel Suarez. Nakamatayan na nga po niya yung ipa-develop. Pero continuous pa din po ang kanyang pag-develop. Nakarating din po kami sa Manawan, sa Antipolo, at saka po kay Father Pio. Kaya po, laking pagkakataon po yung aming tinanggap sa pagkakataon nitong kaya nga po ay isang pagdulog sa amin yung aming pag-uwi sa Pilipinas. Nagkaroon din po ng kasiyaan na anong kalooban, lalo nga po narating namin yung mga lugar na hindi namin pa nararating. Katulad po nga yung Monte de
just to say thank you to the Lord. Sister Krista, Sister Mary, and Brother John. Okay, 1 second. Gusto ko lang po salamat at mag-appreciate ko sa Pilipinas. After many years of publishing, tapos thank you Lord for another year of blessings. Truly, blessedness mo this birthday ko kasi hindi ko pa na-expect na dami kong bisita kahit pag-ulan, baha, whatever. Wala ko sila. Ay sila. Isa ko niya. Brother John. Kamu na. May kilala. May kilala. Ito na surprise. Sinurprise ko nila ako. Kaya ako, another year, another birthday. Parang may birthday yung yung mga kapatid niya. Yung sila yung maiyak. Mari! Happy birthday! Happy birthday! Just want to thank the Lord for another year and just allowing us to spend it with like people I love the most. That's Malulhati, masaya ang ating mga puso, masaya ang lahat, kahit wasa ang puso. Pero thank you Lord, thank you Lord. At maraming salamat po sa ating mga kapatid dyan sa loob ng Zoom. Alam ko, nagkita-kita tayo sa amin. Last, one Tuesday and one Saturday. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Thank you Lord, thank you Yahweh El Shaddai. At na-experience ko po patotoo sa Apple, kung gano'n na gawin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. But announcement, this coming Sunday po is NA anniversary. Ang lahat po ay nangyayahang makatulong sa gawain ni Yahweh El Shaddai sa Sunday. And then after that is August na. So meron tayo sa August? And then at the end of August 31 will be more walk anniversary. Amen? Amen. Sino ba? Tulog ba sa mga para makakaya ang Shaddai taas sa kamay? Sa pure answered prayer na tayo lahat. Amen? Amen. Thank you Lord. Thank you Yahweh El Shaddai. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pinakahihintay na bahagi na ating gawain ngayong gabi. Let's put ourselves in the presence of our Yahweh El Shaddai. Magsitayin na po tayo lahat. At ang kanyang pong gagawin ng kanyang daluyan, ang kanyang mga biyaya ay walang iba kundi ang ating international best disciple ng ibang si Brother Philip Howard. At ako po ang lahat, ating po unang sabay-sabay dasalin ang the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ating pong sabay-sabay dasalin ang ating covenant prayer with our Yahweh El Shaddai, but we're going to recite it in English. Psalm 91, God our protector. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under protection of the Lord,
can say to me, you are my defender and protector. You are my God, and in you I trust. You will keep me safe from all evil dangers and from all deadly diseases. You will cover me with your streams. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night, or silent attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that fail in the daylight. 1,000 may fall there beside you, and 1,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put his angels in charge of you, to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, to keep you from hurting your future souls. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love you, and protect those who acknowledge me as Lord. When they come to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. When I shall open the heavens so that there is no rain, to command the locusts to devour the land, or send plague from all my people. If my people who are called by my name
El
Father, we know you. Loving Father, this appointed time, help us, O God, to ask for forgiveness for the things that we have done wrong. Patawad o Diyos sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kalalisan, upang ang aming mga pupuri ay maging kaaya-aya bilang sa iyong banal. Salamat po Diyos sa iyong kapangyarihan na patuloy na ibigay sa bawat sa amin. Salamat, palakasan at ikaw ang oras ng aming pagpupuli sa iyong banal na banal. Nanaway ang aming ginagawang ito ay maging karugod-gudod sa iyong banal na harapan. Upang anuman ang aming mga pangangailangan personal, spiritual, o maging emotional ay aming makamtan sa mahal na Isus. Labing kumalat at tubayan mo ang gawain ito sa aming kapwa. Kung saan ikaw ang aming tinanggapin, ikaw ang aming pinapapurihan, at higit sa lahat, ikaw ang aming pinapiling ulan sa mahal na Isus. Labing Father, sabayan mo at gabayan kaming lahat ng aming pagdinilay sa iyong banal na aral upang ang aming pagpuputi ay maging ganap at kasya-siya sa iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
11, starting on verse 1. He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. And he said to them, which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has arrived on the journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within, do not bother me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him anything, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him whatever he needs. And I tell you, ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and seeks, finds, and to him who knocks will be open. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are heavenly, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? The Gospel of the Lord. For the things He has done. Ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Amen. Pati ang opo na ibinibigay sa atin. So let's sit down and let's listen from this very nice gospel. Anyway, all of the gospel are nice. But this one has emphasis on so many things. Amen? It says about the Father. Say the word the Father. It says, not your father, not my father, but our Father. Hindi mo sarili ang Diyos, ang Ama. Siya'y atin. At tayo ay sa Kanya. Amen? At sa ating, in our Gospel is described on so many things. Napakarami ng bagay na ipinaka-program sa atin ng Diyos. At first, the disciple says, teach us to pray.
They did not ask to teach them pray. Because they know how to pray, but they do not pray. That's why the disciples asked, teach us to pray. Malaki ang pagkakaiba ng turuan mo kami ng pagtawag sa iyo, Ama. Amen? Dahil marunong na tayong tumawag eh. Ang problema, hindi tayo tumatawag. We just rely on something. Mabait naman si Lord. Mas hindi tayo tumawag, ibibigay niya. For sure, na kapag tumawag ka, definitely ibibigay ng Panginoon. Especially kung marunong kang tumawag. Amen? Because the disciples' statement, it says, teach us to pray. They did not ask how to pray. They asked, teach us to pray. Why they were not answered on their prayer? Because the disciples themselves did not have unity. They have the so-called spiritual difficulty. Pag meron tayong spiritual difficulty, hindi natin alam kung alin ang unahin, saan tayo pupunta. Amen? Kasi kapag tayo, hindi natin alam yung ating hinihingi, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ating pangangailangan. Amen. So for the thing na tayo lahat ay mataas ang spirituality, mataas ba? We don't have what they encountered. They had the spiritual deterioration. Bumagsak ang kanilang pananampalataya. Kaya pagtawag sa Ama, hingi ng hingi sa Ama, hindi binibigay kasi yung kanilang paglilingkod ay tulong ko. Unlike sa paglilingkod ng mga taga, anong chapter ito? Anambra? Na kapag ang paglilingkod nila, inumpisa ng praise and worship na nasa puso ang inaawit, hindi pa nag-healing message na klasya ng not only that, pati sa mga tagapakinig na alam natin na miracles are forever. In Alhambra chapter is always there. This evening, lots of people are watching the Alhambra chapter. Especially this coming anniversary, 7 years ago. Praise God. Sabi nila, bakit ba yung Alhambra? Parang tagumpay na tagumpay. Eh dahil sabi ko, alam nila how to call our God. Alam nila kung paano tayo tumawag sa ating Panginoon. When we pray, pray with confidence that He will hear us unceasingly. When we pray unceasingly, walang humpay. Pagdating ng blessing, walang humpay. Amen? Maski may edad na, malakas ka. Tumat Brother Jim, 88 years old. Pinangaral ng Sundays 30 years ago. Brother, welcome here in Los Angeles. Bago-bago nung siya sumulong sa akin. Nakikilala na namin dito. That time, na-adik ako sa Lord. Gusto ko lahat ng prayer meeting, pupunta ako. Gusto ko mag-aaral. Parang high school graduate. Lahat ng prayer meeting, pupuntahan ko yan. Not the intention, preacher. I don't know about preaching. Gusto ko lang addicted ako sa salita ng Diyos. Not only those days, hanggang ngayon, addicted pa rin ako. Dahil nakilala ko yung Diyos na when you ask something from Him, He will give you whatever you need. And most of the time, even you don't ask anything from Him, He will give you everything. Just pray with confidence that He will help us. If we look at what the Scripture says about the Holy Spirit, we can see that the Spirit is indeed the most precious gift
gift God gives. Ang katulong natin dito ay 3G. Di ba kayo na may 3G? What does 3G mean? God-given gifts. Meron tayong regalo, biyaya na galing sa Diyos. At ang regalo galing sa Diyos, hindi naubos. And because of John 16, also tayo. It says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you in all the truth. Kapag tayo ay humingi or nag-isip ng mabubuting bagay para sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating Amen. Even sa ating paghingi, hindi pala kailangan biro-biroin mo. You know, last Wednesday, biniro ko si Lord. After 2 months of everyday Bible study, Bible sharing, when I was about to go to the airport, I said, Lord, how about kung bigyan mo naman ng ilang oras sa airport? Alam, umalis din yung plano para makapahinga. When I arrived at the airport, the scheduled flight was cancelled for 3 hours. Hindi ka lumapit, Lord. Before leaving the airplane, the crew told me, Israel, there's a wheelchair outside waiting for you. I need a wheelchair. I can walk. No, it's your privilege. Dinala ako doon sa baggage area. I got my baggage, and here comes the airline crew. Here is your hotel for overnight. And here's your meal ticket. There's a cab outside waiting for you. Biniro ko lang si Lord, ako madilig ng konti. Ay, overnight pa. When I arrived at the hotel, parang ako, ano ba yung pinipit na nila? Maksaw sa kama. Tulog. I felt the presence of God. Sabi ko, ang sarap ng kasama ko ay ang Panginoon. I woke up to 8 a.m. Yung higa ko, tingawan ko ang bilis. And then, I went down the restaurant. I had soup. Hot soup. Then at 4, 5 a.m., Ivan was waiting for me for my next flight. Imagine, biniro ko lang si Lord na mag-delay. Ibinigay nga yung pagka-delay. So, even in sa pag-biro-biro pa lang, hindi mo hindaan sa biro. Pero kung bibiro tayo, thanks God. Minsan, hindi mo tayo bibiro, pero ibibigay ko po yun. Amen. The good thing, say the word, the good thing. Say the word, the good thing. The good thing is that even the disciples who after teaching about prayers, sometimes prayers are not answered because disunity. Amen. Because of so many things. Dito yung mga disipulo nagkaroon ng spiritual deterioration. Sa ating mga lingkod, sa ating mga kapwa, ay dapat tayo, meron tayong maganda tinutubok sa ating paglilingkod. Amen? And sa ating buhay, especially sa ating lingkod, we as disciples need to have this so-called open heart. Not open heart surgery, but open heart with a prayer partner. If you're a disciple, among the disciples, if you're a counselor, with a counsel, with a prayer partner, with a prayer partner, with open heart. Because if you ask, you will be answered by God. Amen. Kapag tayo humingi sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Imagine the reading. There was a statement that
at the middle of the night, a person, actually this reading is a parable that gives us so many lessons. Amen? So, sinabi ng tao, naripunta siya, he went to a house and asked for something to eat because his friend came in. But he said, no, do not disturb me. I am with my children, I am in bed. Sa atin ba? When we receive some yung mga pakiusan, dinidinayo natin, of course na, yun ang mga anak ng Diyos. Kapag humingi ng pabor, ibibigay ang pabor. Not because in graciousness, kung saan, ito'y pasasalamat natin sa Diyos. Whatever we ask for in His name, it will be given unto all of us. And whatever you do to the rest of your brethren, you do it unto the Lord. Ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Amen. That's why, during last Tuesday, you came up since St. Kevin. That connects the spiritual formation. Brother Gary discussed about the virtues. No? And the three theological virtues, faith, hope, and love. Do you have faith? Do you have love? If you have faith and love, we have a certain kind of virtue. No? Pag tayo ay mayroong pag-ibig, dito naman kasi sa ating ministry, we are dealing with three words: faith, hope, and love. If you have faith, if you have love, equals unity. But if love is missing, there will be no unity. If one thing is missing, there will be no unity. But once the three theological virtues, faith, love, is present, nandun ang grasya ng Diyos. When you pray, say, Father, hallowed be thy name. What do you mean by hallowed? When we say, hallowed be thy name, kailangan natin mag-puris. Kailangan natin sambahin, kailangan natin i-worship, kailangan natin paglingkuran ang ating Panginoon. Amen? Amen. So that when we ask, forgive us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted us, and let us not into temptation, para tayo hindi matukso. Amen? Kapag tayo ay palaging tumutugon sa panawagan ng Diyos, wala yung pagsubok na yan. Amen? Amen. Ang pagsubok, hindi nawawala yan. Naandun yan sa mga hindi sumusunod sa gustong mangyari ng Diyos. Akala niyo ba? Lahat sumusunod? Pero hindi. But there is meron mga sinasabi tayo. And letter of St. Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ilagay ito, or na ito, hindi ko makakalimutan. Ito'y sa lawing ngayon ni Brother Jim, baluti. Baluti yung protection natin. Ano ang protection natin? It's prayer. Amen? At kapag tayo may baluti ng protection ng Panginoon, hindi tayo lalapitan ng anumang sabi nito. Put on the armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kapag tayo ay balot ng kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo tatablan ng mga devil's advocate. Naniwala ka sa devil's advocate? Meron yan. Yung hindi naniniwala sa Diyos,
hindi sumasampalataya at ang sinasampalataya nila ay yung kanyang mga sarili, yung kanilang mga sarili, ang namamayari sa kanilang puso ay hindi ang Panginoon, kung hindi ang alaga ng Panginoon. God wants you to know and trust Him as refuge in order to build a life of unmatched strength even in the midst of difficulties. Maski sa gitna ng karinlan, sa gitna ng difficulties, kapag kasama ng Diyos, hindi ka pababayaan. We need to have the word agility. Say the word agility. Agility means yung tayo ay flexible. Hindi ka mayaman, pero hindi ka nakapos. Amen? Amen. Wala kang kapangyarihan, pero sinusunod ang kautusan ng Diyos. Amen? Kapag tayo ay sinuko ng Panginoon, kailangan gawin natin na ibalik ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pray with confidence that He will help us. Amen. At dito, kailangan natin yung ating ang pinakababisang sandata sa paglilingkod at sa paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Kapag tayo humingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo umato, pagbubuksan tayo ng ating Panginoon. For everyone who has received in Hebrews 6 times, and to him who knocks it will be open. What father among you, if his son asks for a fish, pag humingi tayo ng isda, bibigyan na tayo ng anak mo. Pag humingi tayo ng isda, ano kasama? Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Amen. Amen. Sweet and sour, bibigyan sa iyo. Hindi na isda. Parang nakibigyan tayo, parang hindi mo If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ang lahat ay binibigay sa atin ng Diyos. Kapag tayo humingi, ang una nating hihingi, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Upang hindi tayo makusin, hindi tayo panginain, at hindi tayo dumanas ng mga malalalim na pagsubok. Ang pagsubok, lagi mong kasunod yan. Once naglingkod ka, ang nasa likod mo pagsubok. Susubukin ka. Kung mahina ka, masusubok ka. Pero kung andala mo yung Espiritu ng Diyos, ano bang alawan kung dumating, ano bang pagsubok, hindi mo iigahin. Amen? Amen. Amen. And the letter of St. Paul in Ephesians chapter 4 verse 30. Don't grieve the Holy Spirit. Huwag mo ipagluksa ang Banal na Espiritu. Lagi natin tawagin ang Banal na Espiritu. Don't grieve the Holy Spirit. And the letter of St. Paul, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Don't quench the Holy Spirit. Huwag mo sin. Gusto mo umamit? O umamit ka sa Panginoon. Gusto mo lumuhod? Gusto mo gawin ang lahat para sa Diyos? Ibigay mo sa Diyos. At ibibigay ng Diyos ang lahat sa iyo. Naku, nahihiya ako eh. Hindi ka limitas na mahihiya mo. Pag sinabi, by prayer meeting, hallelujah. Amen. You know, last Sunday, I attended prayer meeting in Los Angeles. Long time ago, nung di pa ako nag-preach, ang padalangin ko, huwag kang tawagin kasi pag nag-aaral na kayo. Brother, mag-MC ka naman. Mag-share ka naman. Hindi ako napupunta ng maaga. I always arrive at ikaw and late. Kasi baka makutusan ako eh. Mahihiyayan ako eh. When I started preaching, naiba yung kasal ko. I keep on praying pag dumating ang preacher. On last Sunday, hindi dumating ang preacher. That hallelujah to the Lord! So, nag-preach ko ito. Sabi ko, wow. Ang ganda ko sa mo. Preaching is not a privilege. It is a gift from God. Kapag iyo. Just like today, Brother Danny asked me, will you be available tomorrow? Tomorrow is Sunday. Yeah!
Ang iba, not because hayok or galing ako sa to. I want to share the goodness of my God. And I want everyone to feel what I feel. Kung anong nararamdaman mo, gusto ko rin maramdaman ng aking mga kapatid. Kailangan tayo ay dependent tayo sa kanyang kapangyarihan. Hindi tayo magiging depende sa ating kahulugan, sa ating emotion, no? Kung hindi, doon tayo sabik sa kapangyarihan ng Diyos. Pag meron kapangyarihan ng Diyos, maski anong sumalubog sa iyo, hindi ka pagkukulanin ng Panginoon. Yung agility, ibig sabihin yung agility na ikaw ay flexible. Wala na akong pera. Pero nakakarating ako, nag-isa ako ng daigdig. Wala akong baong pagkain. Pero nakayayat ba ako? Hindi. Dahil sa provision ng Panginoon. Whatever you do to the rest of your breath, then you do it unto the Lord. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin sa iyo ng iyong kapwa sa utos ng Panginoon. Amen. Dahil ang ating Panginoon, nandiyan yan sa ating tabi, hindi yan nawawala. Hindi yan kung saan sa nagpupunta. When Jesus spoke this word, the Holy Spirit had not yet been given. No? Minsan, pag tayo ay humingi, nagsalita sa Panginoon, hindi pa tayo tapos, binibigay na ng Panginoon ng answer. Amen? Ako nagulat kay brother kanina. Dati hindi makalakad yan kung wala yung kanyang yung kanyang ayuda. Ako, ay tumayo at nag-share, wala yung kanyang ang praise the Lord. Ganon ang mga may pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. In Ephesians 1:13, the Holy Spirit is the power that enables one to live the Christian life. Yung ating buhay. So Jesus pictured God as an anxious to give this power to those who ask. Ibinibigay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng ating buhay, sa lahat ng sumusunod at nananampalataya sa Diyos. Marami sumusunod, pero hindi nananampalataya, sunod ang sunod. Kung sa pumunta isa, sunod siya. Dapat yung pananampalataya ay laging kasama. Sabi ko mga, katulad sa ating gawain, no? Kapag tayo pag-barbecue, pag namamatay ako yan, ginagawa. Diba pinatay pa yan? Kapag ang kapatid sa ministry, nanghihina, pay-payan mo. Parang makisip. Because, meron tayo tinatawag na shortfall of the glory of God. Kapos sa kapangyarihan ng Diyos, why? Namamatay ang pananampalataya. So kapag namamatay ang pananampalataya, matagal inaantok, nawawala sa pay-payan mo. You know, one of the chapters in Europe, in-example yan, na-issue ako. Sino ko ito? Ay, si Pai-Pai. Kasi ginawin ko dito ng Pai-Pai. Ba't nung sila yung anniversary, ang kanilang giveaway, pa-Pai-Pai. Ang tawag sa akin si Pai-Pai. Ay, si Pai lang ako si Pai-Pai. Huwag lang maging si Pai. Alam niyo yung si Pai? Pagkahinan lagi uma. Pagtrabaho lagi sa ulit. Yan ang si Pai, no? So, we should not pray ng basta-basta. Huwag mo dadaanin sa Panginoon, we will pray unceasingly, ay ka na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Sa ating mga kapatid, no? Pag wala ang isa, tawagan. No? Then
kayo, ang dami na ngayon. Talagang hindi na kayo sa group eh. Chapter na kayo. Hindi dahil sa maraming pagkain, marami. Yung kayong kulang. Kulang is unahin natin lagi ang aking kapal. Hindi, kulang to. Kapag tayo ay humingi, ibibigay ng Panginoon. At ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating hinihingi kung tayo ay tapat sa Diyos at sa isa't isa. Amen. Kaya kita mo, tayo. Ako nagtataka sa mga pag-alam ko. Miski sa ang anniversary naman sila. Nagtatapos sa Toronto, wala na ngayon. Sa Seattle, pumunta rin kayo. Dahil tayo, kapag ang ating gawin ay para sa Panginoon, maski saan doon tayo naroon, ang gawin mo para sa Panginoon. Miski anong pagsubok, wala yan kayo. Basta, laging kasama mo si Lord. Hindi mo maaaring gawin na yung salita mo. Kasi marami nang nililingkod, salat, national church full of the glory of God, kapos sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Sabihin mo why? Hindi sincere yung paglilingkod. Hindi sincere yung pagdalangin sa Diyos. Kapag ito may sincerity. Amen? At kapag tayo ay mayroong sincerity sa ating kapwa, sa ating Diyos, hindi tayo pagkukulang ng Diyos. Amen? Hindi tatanong sa akin, bakit yung Alhambra? Ang galing ng kanilang technical. Lahat ng tao na nakikita mo sa isang setting. Saan ito mayaman sila sa camera? Kakayahin ng brother, kakayahin. May nagtatanong sa akin, paano ba yun? Sabi ko, madali lang yun. Hindi ka lang yung camera at saka yung ginagamit niya. Kuhan ka. Isipin mo, kung nanood ka, kita yun. Hi! It's a worldwide broadcast. Ano ang pinag-usapan natin dito? Hindi naman chismis. Ang Lord, hindi tayo dapat magkukulang. We are not supposed to encounter the short full of the glory of God. Lagi tayo gustong takal, siksik, libig, at nagulungan. Amen. Doon lang naman ating paglilingkod eh. Amen. Dahil sa ating paglilingkod, doon tayo pinapatubay ng Diyos. That's recently. Imagine just last June, they sent me to Canada for early part of May. My wife had her mastectomy in the right side. But long time ago, 19 years ago, she was diagnosed with cancer of the left one. But for 19 years, she survived and healed. And last June, the right breast was removed. And she graduated after the chemotherapy. And I said, wow, during the first diagnosis, she survived for 19 years. And now another treatment are done, if she will be given another 19 years. She is 83 now, imagine, plus 19 years, she will be 90. Amen? They were 78 now, plus 20, 98? By the grace of God, kaya natin, Brother Jim. Isa lang ang susi. Pananampalataya. Meron ba salitang pananam? Wala. Palataya. Saan kayo palataya? Sa relasyon ng Diyos. Amen. Pag tumaya sa Diyos, may talo yan. Pag sa Diyos ka umasa. Di ba kasi, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, makakaasa ang ligtas sa lupain.
Wherever you go, paganda mo yung pangalan ng Diyos. Maski marami pagsubok, ang pagsubok, consider it, parang kasama. Pag pinitik mo, wala na. Pag pinatagal mo dyan, magmamanti ka niya. Pag pagsubok, inuwi mo kay Lord, kaya mo Lord yan. Sino mo nakapulong? Kasi hindi ka naman, susunod ni Lord kung hindi ka equip. Amen. You know, since I met Brother Jim, 1995 up to now, is 30 years. Imagine, 30 years in the ministry, alive and kicking, strong and healthy as a carnal. Hallelujah. Amen. Is it because ako ay mabait, masunurin? Okay? No. It is because of the graciousness of my God. If we ask from something, if we ask something from our God, it will be given unto us. Number one. Ako lang ba pinagpapala? Anybody who serve and ask the guidance of the Lord, everything will be given. There are people na naman sa atin, na wala sa atin. Hindi nagbabantay na sa atin pagdating natin doon. No? At tayo lahat, hindi tayo dapat magkaroon ng isang pagsubok na hindi natin makakayanin. Amen? We need to have a spiritual relationship. And the letter said of the Ephesians chapter 2 verse 19. Because we will have a spiritual reward. On 2 Timothy chapter 2 verse 3 verse 12. 2 Timothy 2:12. Spiritual reward. Ano ang spiritual reward? Ito. Isang buhay na kanamat kasi siya. Spiritual and physical reward. Ibibigay sa atin ng Panginoon. Remove the spiritual distress. It is a decay. Kung may distress, paalisin mo yan. Hindi makapabuti sa atin. Ang makapabuti sa atin ay yung dependence natin sa ating Panginoon. Yung dependence natin, hindi sa ating kaya, kung hindi sa kapamilya ng Diyos. Amen. So finally, yung last din ng kapatid. Napakaganda na sinasabi ng ating Panginoon. Let us ask the Holy Spirit to increase our ability to receive mercy and grace from Him. Kailangan, kapag tayo hihingi ng umanuman, increase din yung ating method of praying. When it comes to praying, ako mag-asawa nito, talaga naman, pag sa Pilipinas, nasaan yung mag-asawa ni Mary and Joseph? One time, I visited them in the Ambel Mansion. The prayer meeting just ended. The prayer. Kumain nila ako, kumain nila sila. Then, sinanap sa kagad ko kasi papamasahe ko. When I reached their room, aba, katatapos na ng gawain, nagro-rosaryo na naman. Come to think of that. Sa probinsya mga pinuntahan nila, ang tawag sa kanila, Joseph and Mary, dahil lagi ang dala nila si Mama Mary at saka yung kanilang rosaryo. Everywhere in Quezon, lagi nila, sabi ko nandun, nag-search sa Panginoon. Malakas pa? Napakalakas pa. Ang lakas pa mag-ibig. Talagang masisaan natin natin ang ating pagpilihan as long as we trust our God. We have a God who is more than enough. We have a God na pwede natin pagkatiwalaan, pwede natin bigyan ng pagkakataon na tayo lahat ay mapagpilay, tayo lahat ay mapagpilay sa Diyos. So finally, in the letter of St. Paul to the Colossians, chapter 3, verse 2, kayo mahihirap ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minapal niya, kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban,
magpagpakumbaba, mabakit at mag-iisip. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghalian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya tayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen? At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Kaya ang sarili, don't just say the Father. He is our Father. Diyos natin silang lahat. Kaya tayo, mayroong isang Diyos, lahat tayo mayroong kapatid. So walang gagawin ng kapatid, kundi mag-unawaan, magmahalan, maglingkod sa isa't isa, nang may katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayong lahat, kapag ginawa natin yan, no? Dapat tayong lahat gagawin natin ng buong puso, ng buong katapatan sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, hindi tayo pagkukulang, hindi tayo pagkikulabi ng Diyos. Dahil ang ating Diyos ay buhay. Amen? Sa ating buhay na Diyos, whatever you ask for in His name, it will be given unto us. Ano sabi sa dinadasal natin sa 2 Corinthians 2:7-14? Kapag ang bayan ay kunaaran pinili kayo ng palagi, nagpakumbaba, hanapin ako at talikdan ng manila, mas mag-delicate ko sila, matatawaran ko sila, at ibibigay ko sa kanilang buhay ng patiwasyan at kasaganaan. Iyon ang unang salita ng Diyos. Kaya brothers and sisters, salamat sa pagkakataon binigay sa atin ng Panginoon, at tayo ay tatayo at aawit ang ating buhay bilang pagpupuli sa ating banal na Diyos na sinasamba at hiningan natin ang tulong sa pangalan ng Diyos.
Dear Lord God, tunay na ang mga puso namin ay sa'yo lamang namin ibigay sa pamamagitan ng aming paglilingkod at ng aming pagsangka sa iyong malalaman. Ang aming pagpupuli o Diyos na ginagawa sa araw-araw sa nakalapit ng aming buhay ay biyayaan na pinagkakalog sa bawang isa sa amin. Kaya naman, ang buhay na ito o Diyos sa aming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil nakilala ka namin na ikaw ang aming tunay na Ama. Ikaw ang Ama na nagbibigay ng kasaganaan sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Ama na nagbibigay ng aming kaligtasan. Ikaw ang Ama na nagbibigay ng mahabang pag-unawa na sa kabilaan ng aming kakulangan at kalabisan. Nandiyan ka pa rin sa aming harapan at patuloy mo kaming ginagabayan sa pamamagitan ng iyong pagmamahal na may dampi ng banal na Espiritu. Salamat ko at aliyawan sa dahil. Salamat po ng marami sa mga katagal na binigay mo sa bawat isa sa amin na kami ay nakapagdinilay ng iyong kalatihan at pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maibalik namin ang aming paglilingkod sa iyong kalatihan at sa iyong kalatihan. Labing pa, nandito kami lahat na may mga kailangan personal, may kailangan financial, may kailangan spiritual, maging individual man. May sulat na namin kung hindi Panginoon. Alam mo po ang nilalaman ng aming mga Diyos. Na alam namin sa paglilingkudan namin, doon may ginagawa ang lahat ng natutunan ng lahat ng ito, Panginoon. Labing Father, salamat po ng maraming sa gawain ito ay sa chapter at sa gawain ito sa tayo all over the world. Nawa po Diyos, patubayan po ang aming servant leader, Brother Mike, ang aming coordinator Sister May Harper, at lahat ng leaders at manggagawa ng uwasan ng gawain ito, Panginoon. Naway po ito ibigay sa amin ang pagmamahal at pagkakain sa pagkakabaan sa pangalan ng Jesus. Upang kami lahat ay makasunod sa iyong pagkasan, na nawa kami lahat ay nagkakaisa at nagmamahalan sa pangalan ng Jesus. Kaya naman kapag ginawa namin ang lahat ng tagubilin sa bawat sa amin, uuwi kami ng tagumpay sa tungtapang siksik-liklik at maabaw. Ang aming maraming sa dahil, salamat po ng marami at nawa sa mga susunod na pagkakataon, patuloy ko pong gamitin ang aming buhay, ang aming mga leaders, at darating ang aming prayer partners sa all the world, Panginoon. Nawa, ikaw lamang ang Diyos na aming sasamahin at paglilingkuran sa pangalan ng Jesus. Naway lagi namin tatlayan ng iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, lalo pagin, ang dampi ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen.
tonight. We thank you, O Lord, for your messenger tonight, O Lord, that you have sent, and your words shared to each and every one of us, Panginoon. We ask and we pray for the whole family and loved ones of Brother Philip to have good health, protection, guidance, keeping them away from any sickness or any danger, O Lord. And bless them mightily, pour upon them siksik, liblig, nag-uumapaw ng pagpapala at patuloy na gamitin sa aming gawain at palaganapin ang iyong banal na salita. Lord, this we pray. In the power of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name we all pray. Amen. We would like to acknowledge first and foremost Brother Philip Abbott for raising us and bringing us the message of God, which is really very touching in our daily lives. Thank you, Brother Philip, once again. You give us a good message that we can ponder upon tonight. And we always have to rely on God's help. Never to turn away from God. Stay put with God, stay connected with God. Amen. And also, we would like to mention the instrumentalists for tonight. They're all growing bigger, and especially Brother Davey, who comes from Costa Rica, and our enduring Sister Anna, I always get that wrong. Sorry. And to Franz, Brother Ray, and Brother Lino. I think I see. Okay, thank you everyone. Thank you so much for the youth as well. Continue to join us and keep your fire burning. Amen. And to everyone, to people that did convey the blessings of God, the testimonial portions, and for those who just arrived from the Philippines, we are very, very glad to welcome you. And to everyone, thank you for answering the call of God, and we will see you next Thursday. Happy birthday! Happy birthday, God, July birthday. Okay,